Welcome to my anime manhwa recap, at simulan na natin ito. Nagsisimula ang kwento sa mundong ito kung saan ang sangkatauhan at kaluluwang si Pat ay magkakasamang nabubuhay na si Prosper. Magkasama sa mundong ito ang isang tao ay maaaring maging isang nag-iisang pet master at maaaring ipatawag, isang kaluluwang alagang hayop na ipaglaban para sa iyo. Ang mundong ito ay mas katulad ng mundo ng Pokemon, gayunpaman sa bangungot na ito island, isang lugar, tulad nito ay mayroong maraming mga bata na pinalaki dito. RMC ay pinangalan ng Chumo. Siya ay nahuli at dinala sa lugar na ito sa loob ng ilang araw na ito ay pinag-eksperimento, pinipilit silang labanan ang mapanganib na mga alagang hayop na ito ng soul na ginagawa ito para mapabilis ang paglaki ng isang espesyal na soul pet na tinatawag na The Evil Soul Pets. Ang mga evil soul na alagang hayop na ito ay mas espesyal kaysa sa mga normal na mas malakas ang mga ito. Sa ngayon lahat ng mga bata sa bangungot na isla ay kailangang harapin ang mga ganitong uring pagsubok. Napagpasyahan ng RMC 59 minuto pasado alas 12 na gawin ang lahat para makaligtas sa isa pang pagsubok na isinasagawa ngayon, at ang isang ito ay isang pisikal na pagsubok nitong Dark Wizard. Inihayag na mula sa 100 bata kalahati lamang sa kanila ang makaliligtas na ito ay ang pinunong deacon na nagngangalang Kao, at siya, opisyal na nagsimula ng pagsubok. Ang lobo na ito ay agad na ng itlog at sumugod sa mga bata. Ang isang ito ay masyadong mabagal mag-react sa kabuluhan, pagkatapos ay nagsimula silang lahat na tumakbo para sa kanilang buhay. Chumo alam ang mga ganitong uri ng mga alagang hayop ng kaluluwa at sila ay tinawag Namgo Lobo sa Pangangaso. Pareho silang bahagi ng ang Beast and Wolf clan. Ang mga ito ay nasa 8 growth stage na at ang kanilang lakas ay maihahalin tulad sa isang lalaking nasa hustong gulang na may hawak na malaking talam na naisip ni Chumo na upang makaligtas sa pagsusulit na ito ay kailangan niyang iwasan ang mga lobo dahil walang paraan na mapapatay nila ang isa sa mga maitim na wizard na ito. Ay nagsimulang tumawa dahil naging sila na aliw sa kaguluhang ito habang ang mga bata ay nagpapanik pa at tumatakbo. Chumo tapos nakita nila itong isa, nanginginig at nakatayo lang sa kanto. Ang batang ito ay si Zhu Shengmo, isa siya sa mga batang may mahusay na talento at potensyal na maging isang top soul pet na nilampasan ni Master RNC Ang Chengmo at nagbabala siya tungkol sa pangangaso na lobo sa likod nila, ngunit hinawakan ni Changmo ang kamay ni Shumo at pagkatapos ay itinapon niya ito sa harap mismo ng Hunting Wolf. Buti na lang nalampasan Hunting Wolf ang pag-atake nito patungo sa Chumo RNC. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo muli, ngunit ang alaga ng soul na ito ay nakatutok na sa kanya at Chumo alam na siya ay nasa isang masamang posisyon. Sumugod sa kanya ang Hunting Wolf at halos hindi niya naiwasan ang atake ay nilaslas ng lobo ang likod ni Changmo at ang amoy ng kanyang dugo ay mas naging agresibo ang isang ito. Pagkatapos ay nagpatuloy na sinusubukang lamunan ang Chumo. Nasa bingit ng kamatayan si RNC, halos hindi niya hawak ang bibig ng isang lobo, ngunit pagkatapos siya ay naligtas ng kampana, huminto ang examiner. Ang pagsubok ay tinugtog ang isang plota upang pakalmahin ang lahat ng mga lobo sa Pangangaso. Sa lugar na ito ay inihayag ng taong ito na sila ang maswerteng 50 mga bata na nakaligtas sa eksaktong at simula bukas ay maaari silang maglibot sa isla at maaari rin silang magsimulang pumirma sa isang kaluluwa na puno ng nag-iisang alagang hayop na kailangan nila upang piliin ang pinakamahusay soul pet dahil dito matutukoy ang kanilang survival sa susunod na pagsusulit na ipinag-utos ng mga Dark Wizard na ito sa lahat ng mga bata. Bumalik sa kanilang mga pugad at maging masaya dahil nakaligtas sa panibagong araw. Si Chumo ay nahihirapan pa ring maglakad dahil sa pinsalang natamo niya at pagkaraan ng ilang segundo ay nahulog siya. Kinabukasan sa castle na ito, bati ng subordinate kay Lord Cao at sinabi sa kanya na hinihintay ni Lord Zia ang kanyang pagbisita. Pumasok si Lord Calvin sa kwarto, and paid his respects towards Daisman. Lord Zia asked Lord Cao kung buhay pa ba ang batang dinala niya sa islang ito. Sumagot ang lalaking ito na hindi pa rin patay ang batang iyon. Ang batang iyon ni Lord Zia, dinala si RMC Chumo. Nagulat siya dahil ordinaryo lang ang batang ito pero nakaligtas pa rin sa puting bangungot na nasa loob niya. Iminungkahi ni Lord Cao na patayin na lang nila si Chumo so na masasagot nila sa mga amo nila, pero sinabihan siya ni Lord Zia, hindi niya hahayaan ang puting bangungot lumaki sa loob niya habang si Chumo ay pinalaki ng ibang mga bata sa kanilang pugad. Wala pa ring malay si RNC kaya kailangan nilang buhatin siya dito. Iniisip nila kung patay na ba si Chumo. Ang pag-aari sa kanyang likod ay dumudugo din ng sobra. Shengmo pagkatapos ay nagpakita at sinabi, lahat para makaalis ay binuhusan niya ang tubig na dala niya patungo sa Chumo, at nagising siya nitong lalaki na ito ay ipinakita lang sa lahat na buhay pa si Chumo. Nagising si RMC at naalala ang ginawa ni Shanglo sa kanya, siya ang dahilan kung bakit niya nakuha ang kanyang pagmamayari. Sinabi rin ni Shengmo kay Chumo na mag-alala na lang sa Bangangot sa loob ng kanyang katawan dahil maya-maya ay lalamunin siya nitong bangungot na bulalas niya, na ang aming NC ay masyadong mahina upang mabuhay sa lugar na ito. Bilang para sa Chumo, naisip niya na balang araw ay makukuha niya ang kanya paghihiganti kay Shangmo. Ilang segundo pagkatapos nun nahimatay ulit si Kuno. Nagising
Muli ngunit sa pagkakataong ito ay nasa loob siya ng isang bahay ang babaeng ito na nagngangalangting ay binati mo siya at gumaan ang loob niya dahil gising ang kanyang kasama na si Ting Yu ay kasama ni Chumo at masaya rin siyang makita siya habang nakaligtas ito sa pagsubok pati na rin sinabi niya kay Shumo na kung hindi siya nakaligtas walang magpapagamot sa kanya ngayon nagpasalamat agad ang NC namin sa kanyang kabaitan Ting Yu then told him that she will also be expecting the same thing if something bad happened to her Chumo assured her that he will try his best to do kaya nalaman din niya na siya. Tatlong sunod na araw na siyang natutulog ngayon ay bumangon si Chumo kailangan niyang gumalaw at makuha ang sarili niyang alagang hayop para maghanda, para sa paligsahan na gaganapin sa lalong madaling panahon ay nagboluntaryo si Ting Yu na samahan si Chumo sa kanyang paghahanap ngunit siya ay makatarungan, tinanggihan ipinaliwanag niya na ang hakbang na ito ay hindi mahusay dahil sa isang magandang soul pet ay lumitaw na pareho nilang ipaglalaban ito sinabi rin niya sa kanya na hindi siya dapat magtiwala sa kanya kung gaano kalakiting ikaw ay naiwan na mag-isa naiinis siya dahil handa na siyang magbigay, the good soul pet to Chumo muna after Tatramak made his patungo sa kagubatan ay nakatagpo siya ng maraming mga kaluluwang alagang hayop ngunit hindi nag-abala sa pagkuha ng mga ito dahil sila rin, mahina ang balak niyang palalimin pa ang gubat na ito dahil nandoon lahat ang malalakas habang naglalakad si Chumo nakasalubong niya itong matitinik na forest vine sa kabinalot ang mga paa niya at kinaladkad sa loob ng mga tinek na alam niyang nasa masamang sitwasyon si Kuno ay nahuli ng Thorn Demon na ito ang alaga ng soul na ito ay isang vine type na nilalang at nag-specialize ito sa paghuli sa biktima nito gamit ang vines nito nagawa niyang putulin ang mga baging na pumipigil sa kanya Chumo agad na sinubukang tumakas ngunit ang matinik na demonyong ito ay hindi hayaan mo siyang makalayo nganon kadali sa kabutihang palad ang pag-atake ng nilalang na ito ay nagbukas ng landas para kay Chumo at ginamit niya ito ng isang vine ay malapit nang maabot siya muli ngunit pagkatapos ay tumalon siya Chumo hindi alam na ito ay isang bangin at siya ay malaya na nahulog sa kabutihang palad isang branchman ang nagligtas sa kanya ngunit ang sanga ay sumuko pagkaraan ng ilang segundo at siya ay bumagsak na nakadepa si Chumo ay walang oras upang magpahinga mula sa pagkahulog dahil may narinig na siyang naglalakad palapit sa kanya nagtago siya sa tabi ng punong ito tapos lumitaw ang nilalang na ito ay isang pulang ulap. Akala niya ay delikadong soul pet ang lumalapit sa kanya pero dahil ang maliit na nilalang na ito ay ngumunguya pa niya ito. Nilabanan ni Creature Chumo na ang fox ay hindi maituturing na nag-iisang alagang hayop dahil wala itong kakayahan sa pakikipaglaban sa kasya umakyat sa isang puno at nakita ang isang Money Monster ang isang ito ay mas katulad ng isang axolotl na bahagi ng Beast Clan ang depensa at kapangyarihan nito ay napakahusay ngunit hindi nakuha sa bahagi ng bilis at liksi ngunit bago pa mahuli ng Chumo ang halimaw na ito ay mayroon na sinubukan ng kanilang kapalaran ang batang ito ay nabigong makipagkasundo sa halimaw na ito Saturday uwing mabibigo ang kasunduan ng kaluluwa ay magagalit ang alagang hayop kaya dapat silang maging maingat sa pagsasagawa ng ngumunguya na nag-isip na ito ay mas mabuti kung siya ay gumawa ng ilang mga paghahanda sa pagkuha ng kanyang kaluluwa alagang hayop siya ang gumawa ng bitag na ito at inilagay ito sa itaas, ang punong ito ay gumamit din siya ng soul core fragment na gustong-gustong kainin ng mga alagang hayop dahil kalahating araw na ang lumipas at wala pa rin siyang nakuha nitong higad pagkatapos ay bumagsak sa kanyang ulo ang nilalang na ito ay nakita ang tinapay na kanyang kinakain at nagsimulang maglaway. Naiisip ni Chumo na maaari niyang ibahagi ang ilan dito sa isang ito at umaasa na may maidudulot itong kabutihan sa kanya. Lock and right after that Chumo felt something is already coming. It was the same red cloud fox. Chumo hindi nag-abalang saluhin ito dahil sa stats nito at masayang nakuha ng fox ang kaluluwa ng fragment makalipas ang 2 araw ay pumasok sa bitag niya ang isang blue star fox, ngunit hindi pa rin ito nahuli pagkaraan ng 4 na araw ay lumitaw ang isa pang fox ngunit ito, time it was in a different color. Again on the 7th day may lumabas na green na nag-uumpisang nginas ang Chumo, galit na siya ngayon dahil isang linggo na siya at ang nakuha niya ay ibang mutation Jimga Fox sa 10th day another fox lumitaw at sa oras na ito ay may isang kulay abo na kulay Chumo ay sapat na. At sinubukang saluhin ito ngunit nakaiwas ito sa bitag nagsimulang tumakbo ang RMC at hinabol ang fox tinulungan siya ng uod na pinakain niya at nagcast ng A-string shot na pinainit nito ang paa ng fox na pigilan itong tumakbo pa Chumo nagpasalamat kay Caterpie, ang tulong nito ay lumabas na gusto ni RNC na hulihin ang fox na ito upang lutuin ito hindi para gawin itong alagang kaluluwa ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang bagay na ang isang ito ay may parehong mga marka sa mukha nito at pareho
Si Silver Moon sa noo nito ay naalala ni Chumwang lahat ng mga fox na nakita niya nitong mga nakaraang araw at nakipaglaban na baka hindi sila mula sa iba't ibang uri ng hayop ngunit ang parehong fox ay naalala niya rin ang bagay na kanyang armado mula sa isang libro na mayroon siya, basahin sa kaluluwa sa kaharian ni Pat mayroong isang pambihirang phenomenon na tinatawag na species mutation ang kaganapang ito ay maaaring magpalakas ng isang soul pet at masira ang kanilang mga limitasyon at ang fox na ito ay nakamutate na ng maraming beses sa loob lamang ng ilang araw at dahil nangangahulugan ito ng walang limitasyong potensyal na lumaban si Shumo na naabot niya ang jackpot ay agad niyang sinimulan ang ritual para sa kaluluwa pact may lumitaw na magic circle sa harap ng kamay niya pero nasira ito ng Fox Shumo got furious dahil, tinanggihan ng nilalang na ito ang alok niya sa kanya muling hinawakan ang fox na alam niyang kaya niya, subukan mo pa rin itong soul na nakapak ng 9 na beses at determinado siyang gawin itong isang kaluluwa na alagang hayop ngunit sa buong araw, dumaan at nabigo siya sa kanyang ika-9 na pagtatangka mayroon na lamang siyang isang natitirang pagkakataon ngunit ang string shot na humawak sa fox na ito, nabalian tumakbo ulit ang fox at hinabol ito ng RMC maya-maya ay napadaan na naman si Kumo sa Thorn Forest na ito nakita rin niya ang fox na nakikipaglaban sa The Thorn Demon at natatalo na ito ay nagpatuloy ang pag-atake ng dayuhang demonyo at sa pagkakataong ito Chumo, nahuli silang dalawa na ngayon ay hinahabol ng halimaw na ito ang mga letigo ng vine nito ay napakalakas at ito nga, sapat na upang makagawang ilang bitek sa lupa ay matalino rin ang dayuhang demonyo dahil ginamit nito ang mga bato sa paligid nito. Atake. Chumo at ang fox at epektibo itong pareho silang nataman ngunit ang fox ay nakatanggap ng malinis na tamang fox ay nahulog, at ang tinek na demonyo ay malapit nang hulihin ito muli. Nakita ito ni Shumus at nakipaglaban na hindi ito maganda saka siya tumalon patungo sa fox at iniligtas ito mula sa Divines pareho silang nahulugot na wala ng balanse sapat na ito para mahuli sila ng dayuhang demonyo muli silang hinihila ng nilalang na ito ni Chumo, desperado at nakipag-usap sa fox sinabi niya sa fox na alam niyang ayaw nitong mahuli ng sinuman ngunit tama, ngayon ang fox ay masyadong mahina upang protektahan ang sarili mula sa mga ganitong uri ng mga panganib Shumo, siniguro nito na tutulungan niya ang fox na maging malakas at tumayo sa pinnacle of the soul realm tinangka ng RMC na bumuo, isang kaluluwang kasunduan sa fox na ito muli at ang nilalang na ito, sa wakas ay tinanggap na ito ng fox na nakaramdam ng surge of power tinulungan din siya ng buwan na makaipon ng mas maraming lakas na gawa ng fox na gamitin ang kanyang mga kuko upang putulin ang mga baging sa paa nito habang si Chumo ay hinihila pa rin ng halimaw na ito nakita rin niya ang kahinaan ng itong thorn demonyo at ito ay nasa loob ng kanyang bibig ito ay ang kaluluwa core ang ulap fox pagkatapos ay dumating upang iligtas sa kanyang bilis ng kidlat na gawa niyang sumugod patungo sa tinek na demonyo nakuha ng fox ang kaluluwa core at kasama nito. Tinalo ito ng anyo ng demonyo pagkatapos ay nagpakawala ng isang cute na alulong habang nakalagay ito sa ibabaw ng tinek na demonyo nakuha ni Chumo ang nag-iisang ubod ng tinek na demonyo itinapon niya ito patungo sa fox bilang gantimpala sa pagkatalo nito ngunit pagkatapos ay may nagnakaw ito ay ito bata kasama niya kaluluwa alagang hayop ang kanyang pangalan ay siyang Liu Chumo sinabi sa kanya na ang kaluluwa core ay ang kanyang batang ito ay minamaliit si Chumo dahil hindi siya makapaniwala na kaya niyang talunin ang isang pangalawang ranggo na demonyo ngunit bilang binaluktot ng isang ito ang mga core ng kaluluwa na nakuha niya Chumo ay nakakita ng isang soul core na may katangian ng hayop na pinigilan siya ni RNC na makalayo sinabi ni Chumo Zhang Liu na siya talaga. Hindi kailangan ng soul core ng tinek na demonyo kung ano ang dati niyang beast soul core at dahil si Chumo ay mayroon ding mga bug. Soul core na kailangan ni Chang Liu ay nagmungkahi siya ng isang tunggalian sa pagitan nila Zhang Liu ay hindi pumayag dahil maaari lang niyang kunin ang soul core ng surot na ngumunguya sa mungayon, ngunit dahil ang mga deacon ay gumawa ng panuntunan na hindi nila maaaring labanan ang isa't isa sa labas ng exam maaaring masaktan siya ni Shang Lu matapos niyang malaman na may punto si Chumo pumayag siya sa kanyang proposal sa loob ng 2 araw nila, ay magkakaroon ng kanilang labanan mamaya sa gabing iyon ay umuwi si Chumo at agad na inihanda ang sarili para sa kanilang laban na si Ting, nakilala mo rin ang Cloud Fox na nahuli ni RMC tapos tinanong niya kung pinangalanan na niya nagsimula itong nilalang na Chumo, nag-iisip tungkol sa isang pangalan na angkop para sa kanyang bagong kasama na alala ang isang sandata na maganda at banayad ngunit matalas, at nakamamatay pagkatapos ay pinangalanan niya ang kanyang fox pagkatapos ng sandata na ito na tinatawag na Mosai Mosai ay nagustuhan ang pangalan nito at pagkatapos ay Chumo nagpatuloy sa pagbabasa ng higit pang impormasyon tungkol sa kanyang bagong alagang soul na karaniwang Moonlight Fox ay nasa ang weaker side ng Soul Pet Realm ngunit sila ay inuri bilang maliksi, mga alagang hayop na may ordinaryo lakas sa pakikipaglaban ang ilan sa mga kakayahan nito ay Moonlight Essence Moon Shadow Charm at Liwanag ng Buwan.
Naisip ni Slash Chumo na tama talaga ang kanyang unang paghuhusga sa mga fox na ito, mahina talaga ting tanong mo sa roommate ni Chumo siguradong gagamit siya ng Mosey laban kay Chang Liu, alupihan ay binalaan niya siya na ang mga kuko ng Moonlight Fox ay hindi maaaring mapunit through the armor of a centipede. RMC told her that they will spend the next 2 days pagsasanay para sa nag-iisang layunin ay tinanong niya siya kung maaari niyang tulungan siya na wala ang Chulo pagkakataong sumagot dahil nakatulog na siya nag-aalala siya ngayon dahil pinili ni Chumo amahin ng kaluluwa pet laban kay Chang Liu ngunit hindi ito mahalaga dahil nabihag siya ang cute ni Mosey kinabukasan Chumo at si Mosey ay patungo na sa kagubatan niya sinabi kay Mosey na dahil sapat na ang liksi nito ay tututukan na nila ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake. Inutusan ni Chumo si Mosel na gamitin ang kanyang claw attack sa punong ito tatlo at ang fox na ito ay ginawa lamang na napakahina talaga ng atake nito ang nagawa na lang ay kumamo sa puno ng puno medyo nahirapan si Chumo ngunit nagpatuloy ang dalawang ito na si Mosey ay sabik din na lumakas hanggang sa nasugatan ito habang pinahuhusay ang lakas ng pag-atake alam ni Chumo na hindi ito sapat na haharapin nila ang kamatayan kung hindi sila lumakas sa loob ng 2 araw ay iginuhit niya ang krus na ito sa puno ng puno at inutusan si Mosey na huwag huminto hanggang sa maputol ang puno ang Mosey ay patuloy na umaatake sa sarili nitong puno, sinasaktanan ng mga laslas ang sarili malapit nang lumubog ang araw nang sa wakas ay nagawang ibagsak ni Mosey ang punong ito Chumo, sa cute na maliit na sorrow na ito ay nagtagumpay sa RNC pagkatapos ay inutusan si Mosey na bumalik sa Soul Pet Space at magpahinga ang bawat Soul Pet Master ay may hiwalay na Soul Space para sa kanilang mga kasama ang lugar na ito ay maaaring mabawi ang kaluluwa ang pisikal na lakas at katawan ni Pat ng mas mabilis kaysa sa labas ng mundo Chumo tapos umupo para kumuha ilang mga halamang gamot sa bundok upang matulungan si Mosey na gumaling ng mas mabilis ng gabing iyon ay nakauwi siya, and started processing the herbs he got the one he is called Dark Glow Herb this will allow Mosey's eyes broken, ang mga kuko na muling tumubo sa mga bagong kuko nito ay magiging matalas at ang ibig sabihin ay totoo ang Mosey, mas malakas pa kinabukasan ay gumaling lahat si Moxie mas matalas din ang mga kuko nito, kaysa dati ay nagdiwang si Chumo dahil umabot na sa huli ang mga kuko nito Ting Yu entered their house and told him that Zhang Lu was already waiting for him outside. Chumo thought that this is the perfect time to defeat this guy sa labas ng camp may maraming mga bata isang deacon din ang naatasan ng mga siwa sa labanan ang mga batang ito ay nagsimulang mag-isip na Chumo, natakot dahil wala pa rin itong lalaking ito ang nakakita kay Chumo na papalapit kay Zhang Liu sinabi sa kanyang kaibigan na hindi niya kailangang mag-alala dahil kaya niyang mag-sumo down sa 3 galaw lang habang papalapit ang dalawang ito sa karamihan. Ting may napansin kang isang purple-haired Guyei Shuking at nakakuha siya ng kaliskis na ahas dahil ang kanyang nag-iisang alaga ang nilalang na ito ay isang high-ranked soul pet pagkatapos na nagsalita ang deacon at magsisimulang magduel ang dalawang ito ay handay na pareho nagtagpo ang kanilang mga kaluluwang alagang hayop sa gitna ng larangan ng digmaan ang alupihan ng unang umatake. Inutusan ni Chumo si Moxie na iwasan ang fox na ito ay nagsimula na ring umikot sa alupihan sa bilis at momentum nito. Nakuha ni Moxie ang ilang mga laslas inutusan ni Zhang Liu ang kanyang kaluluwa na ilibing ang sarili sa ilalim ng lupa at pagkaraan ng ilang segundo ay wala na ang alupihan Ting Yu, iminungkahi ni Chumo na patakbuhin si Moxie dahil maaring i-lock ng alupihan ang posisyon nito ngunit kabaligtaran ang ginawa ni RMC kaya napahinto si Moxie at pagkatapos ay sinimulan niyang gamitin ang kanyang soul power perception ang pagkilos na ito ay nagbigay daan sa kanya upang makita ang posisyon ng alupihan at bago pa man umatake ang alupihan. Moxie Chumo, nagawang bigyan ng babala ang kanyang soul pet na si Moxie at ginamitang pagkakataong ito para mapunta ang isang malinis na pag-atake sa nilalang na ito na si Zhang Liu. Hindi niya pinansin ang pag-ataking ito dahil alam niyang hindi maa-penetrate ng pag-atake ng fox ang kanyang soul pet charmer na inutusan niya, ang kanyang alupihan upang patayin ang Sorrow ngunit wala na ang kanyang nag-iisang dalaga. Nanalo si Moxie sa labanan. Naisip ni Zhang Liu na ang kanyang buhay ay tapos na sa kanyang isip at ang paghatol ay naging maulap at ipinakita ang kutsilyong dinala niya ang batang ito pagkatapos ay sumugod sa Chumo RNC nakatayo lang doon at walang ginawa samantala pumasok si Mosey at nilaslas ang isang ito para pigilan siya Chumo warn. Zhang Liu na huwag gumawa ng isa pang hakbang o kung hindi alam ng batang ito na mayroon wala siyang magawa ay iniabot niya ang kaluluwa ng hayop core as promised to Chumo aalis na sana si Ermac pero may humarap sa kanya, itong lalaking may purple na buhok ang isang ito ay galit na galit dahil natalo ang kanyang kaibigan tinawag niya ang kanyang kaliskis na ahas gustong lumaban Chumo ang hakbang na ito ay ikinagulat ng lahat ang deacon ay wala ring nagawa Chumo alam na hindi pa rin nila kayang lumaban. Ang kaliskis na ahas na ito ay hindi sapat ang kanilang lakas inutusan ni Zhu King ang kanyang kaluluwang alagang hayop na salakayin si Chumo ngunit pagkatapos ay sinimulan ng ilang mga bata na ituro si Chang Liu na may nangyayari sa kanya Zhu King, agad na tumakbo sa Shanglu at tinanong kung ano ang mali at siya ay itinapon pabalik gamit ito,
Nagsimula itong umikot sa paligid ni Zhang Liu isang bangungot pagkatapos ay lumitaw sa itaas ng batang ito na kinakain na ngayon ng kaluluwa ni Zhang Liu ang iba pang mga bata, hindi makapaniwala sa nangyayari ang bangungot sa loob ng katawan ni Zhang Liu ay umunlad at hindi na siya lumaki, mabilis na sumapat sa kanyang mga pangangailangan ang nilalang na ito ay iniwan siyang natuyo ang bangungot ay nagsimulang magdulot ng ilang mga eksena ang lahat ng mga bata sa bilangguan ay natakot ngunit pagkatapos ay inilabas ng Deacon ang gininto ang kasangkapan na ito ay nag-spell at ang kasangkapan, nagsimulang nagniningning ang Banggon Gotay sinipsip sa loob nito na inihayag ng Deacon, na ang tunggalian ay tapos na at pinaalalahanan ang lahat na ang mga tunggalian ay hindi pahihintulutan hanggang sa opisyal na pagsubok ang lahat ay nagpapatuloy, ang kanilang paraan ngunit ang langit na ito ay hindi pa rin tapos na numpa siya na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ni Zhang Liu at temunan ang Chumo RNC lamang, sinabi sa kanya na malalaman nila kapag nagkaharap na sila. This answer made Yu King more furious a few weeks. Maya-maya ay naging consistent na sina Moxie at Chumo sa kanilang pagsasanay ay natalo pa nila ang matinik na demonyong bulaklak ni Tingo na mas mataas ang rango Soul Pet Chumo na buong kabab ang loob na sinabi na dahil ito sa liksi ni Mox ngunit bukod doon ay iniisip niyang wala nang makakapantay sa kanyang kaluluwang alaga, pagkatapos ay sinabi sa kanya na hindi iyon ang kaso mayroong ilang mga bata na may mataas na rango na mga alagang hayop ng soul na binalaan din niya si Chumo tungkol sa pagkakaroon ng mga ganitong uri ng impormasyon dahil masyadong mahalaga ang mga ito upang hindi malaman na ipinakilala niya ang mga may malakas. Soul Pets ang una ay si Tang Sign gamit ang kanyang bakal na ngipin bupang kasama ang kanyang Rock Demon. Si Zuking kasama ang kanyang kaliskis na serpent at ang huli ay si Shangmo kasama ang kanyang hunting wolf. Si Chumo ay nag-ambala sa sandaling marinig niya ang pangalan ni Shangmo. Gusto pa rin niya na revenge thing na idinagdag mo rin ang Chumo na iyon, ay kasama sa listahan ng mga taong maaaring talunin ang kanyang kaluluwa na si RNC, hindi man lang na-appreciate ang papuri niya and was, on his way to gather medical herbs. This annoyed her because she really did her best. Chumo was already on his way to the forest but then this caterpillar appeared again and went on his shoulder. He fast recognition it and asked if it ay gutom ang uod ay may ilang iba pang mga plano. Ito ay tulad ng pagsasabi sa Chumo ng isang bagay na naisip ngermak na ito si Caterpie, may gusto talaga. Samantala sa malalim na kagubatan na ito ang dalawang batang ito ay nagpapatrolya sa lugar na hiniling sa kanila na bantayan ito dahil sinusubukan na ni Shangmo na kunin ang kanyang pangatlong alaga ng soul ay nangako si Shangmo na tutulungan niya silang mahuli ang kanilang karagdagang soul pet din kung nagtagumpay siya sa kanyang paghahanap. Si Chumo ay nagkukubli at nalaman na naabot na ni Chengmo ang ikapitong yugto ng paggunita sa Soul Pet Master. Ang paglilinang ay nahahati sa siyam na alaala. Ang unang tatlo ay itinuturing na mababang luha pinilit sa ika-6, ang yugto ay nasa gitna at ang ikapito hanggang ika-9 na yugto ay ang pinakamahirap na matamo. Ang mga umabot sa mataas, ang alaala ay maaaring magkaroon ng tatlong soul pets. Ang Chumo can't let this happen so he planned to destroy Shangmo's quest. These two heard someone in the bushes and it alerted them. They approached the bushes but then they were attacked by something. Gun of them got slashed. It was Chumo and Moxie. This one immediately summoned his soul pet na tinatawag na Rock Demon. Ang isang ito ay isang rock type na halimaw at nasa medium rank ang Rock Demon na nagdasmag, patungo sa Chumo pero dahil medyo mabagal ang aming NC ay nakaiwas sa pag-atake na ito. Tumatakbo na si Guy pero ang pinakamagaling naming batang uod ay humakbang at ginamit ang string shot nito na tinakpen nito ang batang ito. Ginamit ni Chumo ang pagkakataong ito at inutusan si Moxie na tapusin ang high jab. Umaasa pa rin ang batang ito na tutulungan siya ng kanyang bato na demonyo ngunit napakabilis ni Moxie at nakuha nito ang pagkamatay ng bata at ang demonyong bato ay nalilito. Kadalasang soul magagalit ang mga alagang hayop kapag namatay ang kanilang guro ngunit ang isang ito ay walang anumang pagmamahal sa kanyang Panginoon. It's way like nothing happened. Chumo asked Caterpie again if it can find what the others doing. He thought that this creature was really a reliable scout. Our boy Caterpie immediately put his game face at nagsimulang mag-scouting sa iba pang mga bata. Mabilis itong natagpuan ang grupo ni Shangmo. Sinabihan ni Shangmo ang batang ito na tingnan ang tunog niya. Narinig nila ngayon habang ang dalawa sa kanila ay magpapatuloy sa pagkuha ng soul pet na tinatawag na Flametail. Sinabi rin niya kay Liu Chen na maaari niyang patayin ang sinumang iyon. Haad lang sa kanilang misyon ito ang Flametail na kanilang hinahabol. Mukhang isang ball ang apoy na si Shangmo ang nag-uutos sa batang ito na gamitin ang kanyang bakal na pangil para matamaan ang kaunting pinsala dahil si Shangmo ang magbibigang final blow. This kid was kinda disappointed dahil siya ang gumagawa lahat ng trabaho. Ang apoy bonto
at bakal pangil, nagsimula ang kanilang labanan at pagkaraan ng ilang oras ay pumasok dito ang pangangaso na lobo ng Shangri, ginamit ang pag-atake nito na tinatawag na Dark Assault at iyon ay higit pa sa sapat upang ibagsak ang isang ito samantala ang mga ibon ay nabulabog at nagsimula na silang lumipad na alalang batang ito ang kanilang kasama at nag-aalala na dahil hindi pa siya nakakabalik hindi na pinansin ni Shang Mo dahil abala siya sa pagbuo ng Soul Pack gamit ang Flame Tail tiwala din siya sa lakas ng kaibigan nila, may narinig na nagmumula sa mga palumpong akala ng batang ito ay kaibigan nila ito pero ibang boses ang narinig nila boses ni Chumo at kasama niya si Moxie agad nilang naisip na pinatay na ni Chumo ang iba pa nilang kasama wala naman talagang pakialam si Shanglo, itong mga batang ito ay kahit na siya, nakahinga ng maluwag dahil kusang lumapit si Chumo sa kanila ay inutusan niya si Tang Zion na alagaan si Chumo ang batang ito ay nag-aalangan na dahil ang kanyang bakal na fan ay pagod na sinabi sa kanya ni Shanglo na ang fox ni Chumo ay malamang na pagod pati na rin itong lumaban sa naisip ng ibang mga soul pet ng mga kasama nilang si Tang Zion na ang Shangmo ay talagang pagkatapos lang ng mga benepisyong makukuha niya sa labanang ito na inihanda ni Chumo at Moxie ang kanilang mga sarili. Ipinatawag ng batang ito ang kanyang kaluluwang alagang bakal na si Fang at sinimula ni Moxie ang kanilang labanan ang dalawang ito ay talagang malapit sa usapin, fighting strength hindi madaig ni Moxie ang Steel Fang sa bilis nito dahil mabilis din itong Chumo sa kanag-utos. Moxie to use its charm skill na paatras ang Moonlight Fox na ito at napapikit ito sa pag-iisip na ito, hindi magiging epektibo ang pag-atake dahil ang Steel Fan na ito ay nasa ikawalong ranggo na yugto sinubukan nitong tapusin ng mala armadillo na nilalang ang labanang ito ngunit nagawa ni Shuno, may shingle na napansin ito para sabihin ni Tang Zion sa bakal na Fang na isara ang ugnayan, lumabas na ang galing ni Chumuyo sa pangakit at natigilan ang bakal na pangil at ito ay higit pa sa sapat para patayin ni Mozai ang nilalang na ito Tang Zion ay panik pa rin ngunit bago siya kaya niyang pakalmeyan ang kanyang sarili, nakuha niya ang hit sa pamamagitan ng kutsilyong ito. Ipinaliwanag ni Shangbo na ang Chumuyos ang soul technique na tinatawag na Homei Some Soul Masters ay maaaring gumamit ng ilang technique, tulad nito bilang para sa Chongmei Ituwei ang Chuklan lalo na pinapayagan nito ang mga masters to use the skill of their soul pets to move survival from the White Nightmare then made sense nasa high remembrance stage na yung MC namin Shengmo offer Chumove to just join forces kasi it is current state it is impossible, upang manalo laban sa taong ito ngunit tinanggihan ni Shumo ang kanyang alok, sabik siyang matapos ang feud na ito minsan at para sa lahat. Naisip ni Shangle na masyadong walang utang na loob si Chumo tinawag niya ulit ang kanyang hunting wolf nitong nag-iisang pets level na mataas ay nagpakawala ito ng malakas na alulong lahat ng parte ng katawan nito ay nasa kanilang evolved form na inutusan ni Shangmo ang kanyang kaluluwang alaga. Kill Chumo agad-agad ay gabi na nang magsimula ang laban nila. Si Moxie ngayon ay laban sa hunting wolf na ito parehong sinubukang atakihin ng isa't isa ngunit mas marami ang hunting wolf advantage Shanglo used its demonic strike towards hunting. Sunod-sunod na pag-atake ang ginawa ng lobo at lahat ng ito ay dumapo sa Moonlight Fox na ito at nagsimulang magyabang ang taong ito, sa paligid ay sinabi niya na mahina si Moxie na kahit magkamot ng lobo Chumo ay naka-on the edge dahil wala siyang magagamit na soul technique ngayon ay hiniling niya sa kanyang soul pet na itago muna ang sinabi ni Shanglo sa kanya na ito. Ang pagtatangka ay walang silbi pagkatapos ay lumitaw si Moxie sa itaas niya ngunit ang pangangaso ng Wolf's Instinct ay nasa punto at nagawa nitong ipagtanggol ang kanyang Master Moxie na lumapag sa lupa ngunit ito ay dumapo ng ilang mga laslas sa pangangaso na lobo hindi makapaniwala si Shangri na ang Moonlight Fox na ito ay nasugatan ng wolf the problem was this moon only made this soul pet even more aggressive Moxie met its attack head on and overwhelmed it with its speed and right now they were almost in the same state Shingle hindi pa rin matanggap ang nangyayari nakalimutan niya na ang fox na ito ay maaaring gumamit ng isang kasanayan na tinatawag na nakakaawang hitsura Chumo pagkatapos ay inutusan si Moxie na ihinto ang paggamit ng kaawa-awa, hitsura na kasanayan dahil ito ang isang perpektong oras upang ipakita ang kanilang tunay na lakas ng dahan-dahan ay tumigil si Moxie sa pagsupil sa kanya tunay na anyo at lumaki at dito muna matatapos para naman excitement at huwag kalimutan mga lods na subscribe, like, comment, share.